Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Yes, magandang hapon ho mga katambay natin dito. Welcome po sa Tambayan. Medyo na-promote ako. Nandito na ako nakaupo. Hindi natin makakasama ngayon si Attorney Trixie. Pero of course, nandito kasama ko po ang boklo ng dekada. Ayan, bakla pa rin. Drew Olivar, Mildred Natasha Olivar Jr. III, MD, PhD. Dami, di ba? Yes. Ano, kumusta kayo mga katambay natin? So, makakasama ko ngayong hapon si Drew Olivar, of course, ang boklo ng dekada. Oo. At ngayon po, wala pong mga girls, wala pong mga straight, bakla lang po. And this is Baklaan Day. Speaking of ayan. Ano yan? Nagbigay kasi, mamili ka, binigay ni Natasha at saka ni Mildred. Anong gusto mo? Parang kun naman, para siyang Natasha din. Diba? Ay, parang ito yung... Oo, para sa mga nakikinig sa atin sa radyo, meron kasing parang, ano ba yung tawag yan? Pastries, di ba? O blueberry daw yan. Ano ba to? Katatapos lang ng Valentine's kasi, kaya ganyan ang korte niya. Oh my gosh! Ang laki ng butas! Hindi na virgin. Hindi na talaga siya. So, mamili ka kung ano gusto mo. Parang sama naman. Parang masarap siya, pero... Parang masarap yan. Kali kay Mildred sa Natasha. Grabe. Pero, pwede namang mamilit mo ng dalawa. Kagaya po nung tanong kay Jokno. Ay, kay Jokno kung sino ang sasagipin, sino ang bibigyan ng ganito, ng life vest. Pero, sarili niya talaga. Hindi na lang namili ng dalawa para safe, di ba? So, maraming salamat, friend. Ayan. So, Drew, anong mapapag-usapan natin ngayon? Mapag-usapan natin ngayong araw na to. Unahin natin sa light muna. Kasi Tax Wednesday po tayo. Yung mga mabababaw. Sige. Yung mabababaw na kagaya nitong mga nung debate po doon sa ABS-CBN about dito sa pinagngangaw-ngaw nila sa train law. Bakit daw po bumaba ang bakit daw tumaas ang mga bilihin dito sa Pilipinas at ang pinagngangaw-ngaw ng 8 Diretso aka Shitty Siete na kung daw pa na dahil daw po sa train law. Yun lang sinisi nila. Wala silang naibigay na mga di ba yan yung sa ABS-CBN? Ay, pasensya ho pala, kahapon wala ako. Gusto ko sana sumama sa Tambayan. Kaso may taping kasi ako sa GMA. Wow, artista! Friend, autographs. Mamaya. Isulat ko dyan kabinigay ni Natasha. Mapapanood niya next week. Ipopost ko lang sa Facebook ko yun. Siguro ito'y pamerienda sa'yo ng mga Mars na. Tama. Inuwi mo lang. Tama. Cheap po. Diba? Sana yung mga nakakita sa inyo, ano siya, blueberry pastry. Yes. Tapos yung isa naman, cheesecake yata yun eh. Colorblind kaya turn niya. Hindi naman siya blue. Violet. Oo nga, ba't ang tawag nila blueberry eh. Ayun. Speaking of yung sabi mo nga na ang mga 8 Diretso na yan ay humihirit na naman about yung train na sinasabi nila yan daw ang dahilan kaya daw tumataas ang mga bilihin. Balik na naman tayo sa argumento dati, di ba? Hindi sila nanonood sa iyo. Oo, kasi mali po yun hindi dapat paniwalaan yun dahil wala namang kinalaman ang train or yung tax reform law natin last year dito sa pag-increase ng mga presyo ng mga bilihin, yung mga commodities, goods and services. Kaya tumataas ang presyo nila dahil yung inflation na yon ay iba dun sa train law kung bakit yun ang sinisisi nila. Siyempre, eleksyon, kaya magpapakitang gilas sa mga mamamayan, sa mga masa, at sasabihin nila na ito ang pagpapahirap, kaya kung iboboto nyo kami, tatanggalin namin to. Hindi nila kaagad-agad magagawa yun, at saka kung iisa lang sila or kaunti lang sila, kung bumoto pa rin ang mga senador at mga kongresista, wala pa rin sila magagawa. Kaya puro sila nagbibigay ng pangako, ang tawag, false hope. Pangakong napapako. Ayan, mga pangakong napapako, para bang yung mga mandiligaw sa'yo.
nangangako. Siyempre, too good to be true, ganyan. Correct, oo. Tamis-tamisan, pero dungis-dungisan sa huli. Tama, oo. Yan. Ganyan sila mahilig sila sa ganyan. So, yung mga humihirit na mga tumatakbong mga senador sa kabilang parlor, ika nga ni Attorney Trixie, Yes. ay nako, ang dami nilang kasinungalingan. Huwag po kayo maniniwala. Gusto mo basahin ko, attorney? Sige, go. Kasi di ba may nagtanong po na isang mamamayan, di ba, na may asawang OFW na sinabi niya na kulang na daw po kasi yung mga pinapadalang pera sa kanya, na tinatanong niya dito sa mga senatoriables na o dito sa debate na to, na kung ano po ang magagawa, anong bill daw po at anong magagawa para mapababa daw po ang mga presyo ng mga bilihin dahil nagmahal na nga po. Ito po ang sagot ni Jokno. Ayan. Sige. Di makatarungan ang rate ng VAT. Dapat balikan natin yan at pababain natin. Yan. Di makatarungan yung tagapamahala ng NFA. Pinabayaan ang issue ng bigas. Tapos may sinabi pa siya, hindi makatarungan ang sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi makatarungan ang excise tax sa train law. Okay. Alam niyo si Jokno, si Chel Jokno, ay ano yan, ay hindi naman po yan nakakaintindi talaga ng economics. Okay? Ang kanyang tinapos ay wala naman siya kinalaman sa economics. So, kung saan siya, at lalong hindi siya tax practitioner. Okay. So yung unang sinabi mo, bagitin mo nga yung una about yung train, yung sabi niya. Ay, yung una yung sinabi. Hindi makatarungan ang sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi makatarungan ang excise tax sa train law. Excise tax daw, okay. Sabihin, pag-usapan natin excise tax na yan. Yan ay isang buwis na noong pa, panahon pa ni President Marcos, meron na yan. Okay, at every time, talagang nandyan na siya, hindi siya binabago. Nasa nasa CTRA yan, Comprehensive Tax Reform Act, noong pa, way 1987 pa yan, hanggang sa ngayon meron. So yung tinaasan lang naman yung rate. Ngayon sasabihin niya, hindi daw makatarungan. Meron nga provision, may provision yung tax law na yan, na sinasabi kapag within 3 months, lumagpas doon sa sinasabing average MOPS o yung meron kasing standard then pwedeng isuspend. So maghintay lang. Decide na naman ng Department of Finance na hindi naman kasi tayo umabot sa ganon. So there's no need, walang dahilan para isuspend yung excise tax. Tapos may binanggit din siya about yung VAT, di ba? Sabi niya parang tanggalin. Okay. Alam niyo yung VAT na yan, matagal na niyang kinontest. Buhay pa si former Senator Arturo Tolentino. Nagsampa siya ng kaso, yun yung Executive Secretary case. Okay? Tolentino versus Executive Secretary. Diyan, pinag-usapan rin tungkol sa value-added tax. Kasi nung time na yon 10% pa lang. Bago siya naging 12%. Nung time na nasa Supreme Court ako, tinataasan na yan ng 12%. Natalo na si Senator Tolentino. Noong pa, nung 10% pa lang yan. Kailan ba yan? Nag-aaral pa ako noon 1980s pa yata yun so hindi si recto talaga? Oo, noong pa yun. Noong pa yung VAT na yan, value-added tax na 10%. Sinabi na ng Korte Suprema natin na valid yan, legal yan. Okay. Tapos, nung 2006, nagkaroon din, tinaasan ng 12%, diba? At that time, nasa Supreme Court ako. Alam niyo, yung case na yan, hindi mailabas-labas yan nung araw na yon, tandang-tanda ko pa kasi si Chief Justice Davide pa that time. Okay. Kasi, pipirmahan niya yung mga decision nila. I-release na yun sa media. Hindi ma-release kasi nga, tinatabulate ko pa yung boto nila kasi nga ang dami nila na nagbotohan Nung time na yon, medyo nagkagulo lang kasi ang House of Representatives, meron silang sariling panukala. Nung umakyat na yun sa Senado, nadagdagan ang mga panukala. Okay, so naiba. Okay. Kaya tuloy, nung nag-decide yung mga justices natin sa Korte Suprema, kanya-kanya silang desisyon. Okay. Pinapatabulate sa akin kung ano yung mga desisyon ng bawat justice. ang dami nila. Biruin mo, 15 yan, di ba? Itatabulate. At ang daming issues. So, ang tagal. Natapos ko yon ng mga bandang 8:00 na. Tapos pinrint out pa yung mga pipirmahan ng mga justices. Kailangan ibigay ko na kay former Chief Justice Davide, kaya ganun katagal siya. So alam ko dumaan sa akin talaga yan. Ay, ikaw talaga nauuna? Oo, nauna talaga ako dyan. Autograph! Ito, walang biro to, totoo yan. Dumaan talaga sa akin dahil hindi yan na-ready sa public kung hindi dumaan sa akin. Kasi ako nag-tabulate Tapos binigay ko yan first time ako nakapasok na sa chambers ni Chief Justice Davide. At tinanong lang, first time ko nga
siya nakita. Sabi nga niya sa akin, okay na to, ayos na ba to, iho? Yes. Sabi ko, yes sir, ayos na po to. Iho? O, di ba? So, pumirma siya, o, di ba? Okay. Pirma na, di, okay na. So, pero hindi ako lumabas sa harap sa Padre Faura kasi may exit kami sa likod. Kasi nandun lahat ng media, inaabangan yung paglabas ng VAT case. Chismosa. O, dami, oo, impress. So, sa likod ako dumaan. Oo. So, in other words, noong palang 2006, pinag-usapan na yan kung yan ba ay legal, kung yan ba ay constitutional, yung pagtaas ng value-added tax from 10% to 12%. At nagdesisyon na ang Korte Suprema na valid siya. Ngayon, humihirit itong si Jokno na sinasabi niya, hindi daw makatarungan, etc. Babalik na naman tayo sa dating argumento way back 1980s pa. Na talagang ano ba to, parang yung ungkat lang sila ng ungkat sa baul, may masabi lang, mema lang, may masabi lang, mga mema, no? Pero walang kapararakan ang mga pinagsasasabi nitong mga tumatakbong ito. Oo, walang kapararakan kasi legal siya, valid. Assuming natatanggalin niya ng susunod na Senado, kailangan makakuha kayo ng proper number. Ibig sabihin, walo lang kayo. Walo lang sila, hindi nila makukuha. Di ba, majority is 12, di ba? 13. Kasi kung 24 sila, di dapat 13. Makukuha ba nila? Kung hindi nila makuha yun, edi wala na naman sila magagawa. So ano yung pangako nila? Pangakong mapapako, di ba? Tapos ang isa pa, kung tatanggalin yan, pati yung excise tax or babawasan, mawawalan tayo ng revenues. Paano natin maipapatupad yung mga programa, yung ang daming infrastructures na naganyari na ngayon? Like itong si Bam Aquino, di ba? Pinagmamalaki mo yung tertiary mo, di ba? Anong pang susuport dyan? Paano pa susuportahan yung mga pagtawid pasada, yung mga ang dami nilang gustong project. Saan kayo kukuha? Unahin nyo muna yung pagkukuhanan ninyo. Kasi ang nakikita kong gagawin nila dito, Drew, ang nakikita kong gagawin nila is sisirain nila para later on, meron silang panibagong paninira. Kasi pagka, let's say, hindi natapos yung build, mga infrastructure, sabihin nila, palpak, hindi daw natapos. Sila ang may pasimuno eh. Tapos papaikutin na naman nila. Oo, papaikutin na naman. Kita nyo, wala kayong gawa. Na parang pangako kayo. Kaya huwag kayo maniniwala pagdating sa taxation ni hindi naman tax practitioners ang mga tumatakbong yan. Hirit ng hirit, doon ako nabubuisit. Sorry sa word na ginamit ko ha. Pero si mali eh. May sinabi rin si Bam. Meron din. Sige, ano sinabi ni Bam? Isa ako sa mga nag-no sa train law. Nag-no kami dahil aminado ang gobyerno na ngayon na pag ipapasa ito, tataas ang presyo ng bilhin. Ano ba yun? Mali-mali pa yung mga kanya. Oy, di ba pumirma yan authority? Sinungaling. Stopping niya, no? Tigil-tigilan niya ako kasi nasa Facebook ko pa lumabas kasi nandun ako nung plenary session nila na bumoto silang lahat. Isa lang ang hindi ang nag-no, si Risa Hontiveros, si Senator Hontiveros. Siya lang ang nag-no. Nandun lahat. So nag-yes siya doon. Ngayon, syempre si Laila de Lima wala rin naman, di ba? Pero after that kasi pupunta yan sa BICAM Conference Committee. Ibig sabihin, members ng House, members din ng Senate, sila ay magsasama-sama. So nagbotohan sila after. Pero doon sa session, bumoto siya in favor. Tapos ngayon sabihin niya, hindi daw siya bumoto. Kaya talagang kakapagtakay pa pinagsasabi niya. Sinungaling talaga. So, yun nga, itong mga to, kung ano na sinasabi. Buti sana kung nakakaintindi sila ng tax. Kaso hindi Wala talaga mga tax nyo. No? So yung nga po, yung nag-debate nga po sila, ayan, ang naggaw-ngaw yung dalawa, pati na rin tong Sigutok, may sinabi rin yata tong Sigutok, ayan. Any form of taxation is an imposition, it is a burden, sabi niya. Ang excise tax ng train law, it has to be reviewed and suspended, sabi niya. Ngayon, itong si Gadon nagsalita na in-explain niya, sinagot niya talaga ng diretso itong tanong ng kung paano mapapababa. Ang sinabi ni Gadon ay Larry Gadon came in and reminded everybody na pinag-usapan dito ay presyo ng mga bilihin. Then he cited some numbers. Yan, sabi niya the inflation rates on rice is 8%. Inflation rate on fish is 11% and inflation rate on vegetables 12%. Ayan. Larry is leading us to think supply and demand. Mataas ang presyo because kulang ang production, and that was exactly what he said. Ayun po yung sinabi ni Gadon. Tama naman po talaga. Tama yun, oo. Na kapag kulang po ang supply, ang production po ay talaga pong tataas po talaga ang tignan nyo po yung mga nag-oversupply. Tignan nyo, nagbabagsak presyo sila. Oo. Di ba? Tama yun. Kapag
talagang maraming supply, natural, babagsak ang presyo, di ba? Yun, kaya itong mga to, hindi nila naintindihan yung law of supply and demand eh. So, anyway, itong mga to, humihirit nga sila, ay hindi totoo yun. Siyempre, ginagawa nila to para nga naman ng mga masa na hindi naman talaga nakakaintindi rin, maniniwala. Huwag ko kayo maniniwala sa mga pinagsasabi nila dahil una, hindi naman sila mga ekonomista. Pangalawa, hindi rin sila tax practitioners. At pangatlo, hindi rin naman nila matutupad yung kanilang mga gusto dahil botohan yan pagdating sa Senado, kakaunti lang sila. At pang-apat, taga row 5 sila. Section 7, irregular sa mababang paralan ng tralala. Ang dami noon. Oo nga, dami noon. Irregular. Charot. Hello sa mga kasama natin dyan, mga irregular. Kaya yun, itong mga to ay may balita rin pala tayo. Ituloy natin, pag-usapan natin yung tungkol kay Maria Ressa. Ayan. Di humihirit-hirit nga to si Maria Ressa na meron daw freedom of the press. Bago tayo bago natin ipagpatuloy ang usapin ng buwis, humihirit siya. Nabasa mo ba yung sinulat ni Bobby Tiglao? Ay, may na-chismis lang sa akin. Sige, oo. Correct. Tayo lang pala yun. Okay. Paano ba yan, attorney? Oo, sige. Yung sinabi ni Bobby Tiglao, di ba dalawang articles sinulat niya sa Manila Times, okay? At kaya ko naman i-share yan sa Facebook kasi sabi nung isa ring taga Manila Times na tag-share na yun daw column ni Bobby Tiglao binlock na ng Facebook. Biruin nyo, binablock ng Facebook. Alam mo, ito pala, ewan ko kung napag-usapan nyo na ni Attorney Trix, kasi nagulat ako. Bakit ang Facebook, ginawang fact-checker nila ang Rappler? Yun nga. Napag-usapan nyo na Rappler tsaka Vera Files. Kinuha nila, pero napaka-bias ng dalawa. Ewan ko ba sa Facebook, ba't sila gumagawa ng gano'n, paano kasi, sila daw kasi ang unang lumapit doon. First comes, first search. Ay, gano'n? First comes, first serves? Ganet. Oo. So, anyway, sinabi nito si Bobby Tiglao. Yung unang article niya, sinabi niya na ito daw si Miss Maria Ressa. Miss ba? O, basta Maria Ressa na lang. Mr. Mr. Kasi ang ginagamit niya na pronoun, he Kaya ako nalito ako nung binasa ko, sinong he ang sinasabi niya? He na pala ang tawag niya. Anyway, babae pa naman siya, di pa naman siya operada, di ba? He-man na lang. Uy, insulto naman kay He-man. Ay, ganun ba? Di ka na lang. Shira. Hindi rin niya tabagay. Ganda-ganda ni Shira eh. Sino ba yung kalaban ni He-man? Okay, bakay kang. Ganun na lang. Ayun, so sabi niya, yung first article niya, sabi niya si Ressa daw ay isang banyaga, isang Amerikano, hindi siya Pilipino. Okay, dual citizen nga daw siya. Ay, pero, Phil-Am? Oo, Phil-Am siya. Filinggera, ambisyosa. So, tama. Kinuwento niya yung tungkol sa pagiging ganun nga ni Ressa. Tapos yung sa pangalawang article niya, kinuwento niya kung anong nangyari sa career pala nitong si Maria Ressa. Kaya very controversial. Yung mga nakikinig sa atin, pwede niyong mababasa niyo po yan sa Facebook ko po na shinare ko na rin at sa Twitter din. Kasi kung ang Facebook i-block ako, at least may Twitter. Kasi magkaiba yung dalawa eh. At hindi nila mabablock to. Hindi talaga. Correct. At share nyo yung radyo nyo. At nagsusulat din naman ako, kaya sa Police Files Tonight, mababasa nyo rin, isusulat ko yan, mga pinagsasabi ni Bobby Tiglao. Hindi mapafact check yan. Correct, oo. Itong kasi si Maria Ressa nga daw ay Pilipino siya. Pinanganak siyang Pilipino. Pero hindi ko lang kung... Parang Indonesian nga pa. Yun nga, sabi nga nitong si Bobby Tiglao, i-confirm pa daw niya kung Indonesian din. Indonesia. 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 Okay. So, yun ang sabi niya. Ngayon, nung pinanganak siya, di Filipino siya, pero nag-migrate sila sa US nung year 1974. Okay, nag-migrate at nag-renounce na siya ng kanyang Filipino citizenship. Ibig sabihin, wala na siya pake kung Pilipino siya. Di ba mag-pledge siya? Oo, nag-pledge siya. Sabi niya, I pledge allegiance, ganyan-ganyan. At wala na siyang pakialam. Hindi na siya Pinoy. Pinoy, whatever. Hindi na nga daw. Pagkatapos, by the way, para sa mga nakikinig sa atin,
Mapapanood niyo rin po at mapapakinggan kami sa website namin, www.dwiz882am.com. I-download niyo rin ang DWIZ app sa iOS at Android. Hanapin lang ang DWIZ882. Live din kami ngayon sa FB via DWIZ882 page. Pwede rin kayong tumawag sa aming hotline na 470-1750-254. Ulitin ko po yun, 470-1750-254. O kaya mag-text lang sa 0918-350-2378. Ulitin ko po, 0918-350-2378. Ayan. Yun nga, nag-migrate siya. So, sinabi niya... Parang ibon lang. Oo. Pero pa-south Siya ibang klase nag-migrate. Papa-west Oo, at saka kahit na hindi pa uulan ng yelo, nag-migrate na, no? 1974. Tapos nung 2004, ilang years din yan after, no? Siya ay reacquire ng Filipino citizenship. Kaya siya naging double citizenship siya. Pinoy siya nung una, tapos naging Amerikano, tapos binalik niya, ni-reacquire niya ang Filipino citizenship niya. So dalawa, bye? Dalawa, oo. Ay, bye! So dalawa, oo. Ngayon, nung naging Filipina na siya ulit, yan ay para sa purpose lang kasi na pwede siya magkaroon ng pag-aari ng mga lupain. Kasi sa ligang batas natin, sa konstitusyon natin, hindi po pwede ang isang banyaga o foreigner na magkaroon na bumili ng lupa sa pangalan niya. Hindi pwede. Kaya nag-reacquire siya ng Filipino citizenship niya. Yun ang sinasabi ni Bobby Tiglao. Pagkatapos, sinabi rin niya dito na doon sa article niya, pangalawang today, lumabas ngayon, Wednesday, yung article niya, sinabi niya na eto nga daw si Ressa ay inetsepuera ng CNN, at saka ng ABS-CBN. Oo, inetsepuera siya. Di ba nauna CNN siya? Oo, CNN ang una. Tapos bumagsak sa ABS-CBN. Kaso doon daw, nagka-jowa siya, si Frondoso, pinangalanan nito ni Tiglao. Oo. Na tapos, syempre naghari-harian, reyna-reynahan sila doon. Kiss-kisa. Oo. Yung ba yung Pyongpa? Pompiang ba yun? Ting siya. Ano niyo pa yung ting siya? Ano yun? Ano yung ting siya? Yung ting siya po, yung dalawa pong plate na ginagamit ng Chinese na yung mga gano'n. Grabe si Boklo talaga. I so love it. Oo, so ting siya pala yun. Oo. Tapos nahuli siya ng mga taga-ABS daw na siya daw ay nagmumoonlighting daw Ibig sabihin, di umano na meron daw siyang connection pa sa CNN, kaya pinapili siya parang resign or Ay, nagsusulat pa siya doon? Hindi nagpo-provide ng information. Yun ang sinabi ni Bobby Tiglao. Oo, pagkatapos, mamili na lang siya, umalis na siya, di ba? Wala nang tumanggap sa kanya. Hanggang sa nagtayo nga siya nitong Rappler na ito. Di ba TV5? Oo, Inechepera din, oo. Ay, patapon. Tapos pansinin nyo ngayon, di ba? Yung claim siya ng claim na press freedom daw, di ba? Yes. Pero hindi humihirit ang ABS laban sa kanya. Yung mga big boss doon, like sa MEK, si Kinakorina. Si Charo Santos. Concho? Oo. Yan, hindi siya humihirit, di ba? Tapos anong pangalan nitong babae? Karen Davila. Hindi rin humihirit. Sina Lucy Cruz. Wala silang mga sinasabi. Yung mga mean girls. Oo, mga mean girls ang tawag nila. Yes, oo. Wala sila pake. Hindi tahimik lang sila, di ba? So, surprisingly, bakit ganon, di ba? So, inechepera siya hanggang sa tinayo nga yung Rappler. Tapos sa Rappler, if I remember it correctly, yung GIS na sinabmit nila, yun ang tinatawag na General Information Sheet na lahat ng korporasyon sa Pilipinas nagsusumite yan sa SEC, Securities and Exchange Commission, at nakalagay doon ang citizenship nitong si Ressa ay Pinoy pa rin. So, Pinoy ang ginagamit niya, pero according kay Tiglao, ang mga passports, at may isa pang writer tuwing nagta-travel siya, US passport palagi ginagamit. So sa SEC, ang sinabi Filipino. Oo. Pero every time na nagta-travel siya, US passport niya ang ginagamit. Ngayon, ang sabi naman daw nitong si Ressa, dalawa daw ang kanyang pinapatatakan. Yung US niya na passport at saka yung Pinoy na passport. Ay, dalawa daw.
Oo. Baka attorney ko niyan, siya talagang tunay na karamiya. Oo nga. O yun ang topic pa naman namin nung nag-taping kami kahapon. Oh my gosh, karamiya. Dalawang mukha. Talaga, oo. O yung kwento natin yan mamaya. Oh, Pagka sige, mag-light go. moments tayo tungkol dyan kay karamiya na yan. Oo. Kasi meron nga, ano yung singit na natin? Meron, pinalabas yan sa American Horror Story. Kung napanood ninyo yan, ano. Yung si Edward Mordrake, oo. Siya daw ay may mukha sa harapan, meron din siya mukha sa likuran. So, dalawa yung mukha niya. Actually, isinulat ito nitong si Charles Hildreth noong 19th century, isinulat niya yan. Tapos, ito daw mukha na nasa likod nitong si Edward ay hindi nagsasalita. Pero tuwing masaya daw itong si Edward, umiiyak daw yung nasa likod niya. At tuwing malungkot naman si Edward, tumatawa yung kumbaga natutuwa na nalulungkot si Edward. At tuwing gabi, halos hindi siya makatulog si Edward dahil nga gising yung nasa likod niya. Magkabaliktad. Oo, sa likod niya, di ba? Sa likod ng ulo niya, hanggang sa nag-commit daw siya ng suicide, itong si Edward. Namatay, tapos buhay. Oo. Kabaliktaran din. Oo, parang gano'n. Kaya nga itong si Reza, double lang kanyang citizenship, di ba? Tuwing nagbabiyahe siya, American passport ang ginagamit niya, at tuwing nasa Pilipinas naman siya, sinasabi niya Pinoy siya. Alam niyo, ito yung nakikita ko nga kaya malakas ang loob niya, sabi rin ni Bobby Tiglao, kaya malakas ang loob niya na humirit-hirit na yung labanan ng present administration. Remember our Philippine president is duly elected. Yan ang nakakalimutan nila. Ewan ko ba yung mga tao na sinasabi sila na, yung presidente mo, anong presidente mo, saan bansa ka ba? Ikaw ba inumulutang lang sa dagat? Siyempre, Pilipino ka rin. I-recognize mo. Philippine president yan, duly recognized, di ba? Duly elected. Okay. So ang sinasabi dito nga ni Reza, etong si pag siya ay kasi makulong, sabi ni Bobby Tiglao, meron kasing extradition treaty. Ibig sabihin, kapag ikaw ay American citizen, pwede kang kunin ng Amerika. Kukunin, i-extradite ka ng Pilipinas. Ay, ibibigay ka. Oo, kaya malakas ang loob niya. Ang dami na yung kaso, attorney. Yes. Like ito, nagsusulat siya sa ibang kwan. Yes. Tapos yung libel, tapos yung tax. Oo, correct. Diba? Oo. Tama. Ito nga, itong si Reza, kaya malakas nga loob niya kasi pwede siya i-extradite. Nangyari na to dati, yung asawa ni Nida Blanca, yung artista natin. Ay, yun si Rod Stram. Pinatay ba yun? Oh, di ba pinatay, di ba? Suspect ito sa murder. In-extradite siya habang nasa kulungan, kinuha na ng Amerika hanggang sa hindi na ibinalik dito, hanggang sa na-stroke at namatay na itong si Rod Stram. Kaya walang kalutasan yung kaso nung pagkakapatay kay Miss Nida Blanca na napakasikat na artista natin. Kung sa mga tao, sa mga nakikinig natin, sa atin, mga katambay natin, kung nakakilala pa nila or naaalala nila si Miss Nida Blanca. Yan ay kasabayan Miss Gloria Romero. Yung dalawang magaling yan. Napakagaling. Siya po ay pinatay ilang taon nang nakararaan. Sa loob ng sasakyan. Oo, sa loob ng sasakyan sa isang condo rin. Yes. Oo, hindi sa condo Manila. Sa parking lot. Correct, sa parking lot. Tapos yung suspect, in-extradite, isang Amerikano. So kung sakaling ito nga si Reza ay makulong, pwede rin siya i-extradite. Kaya malakas ang loob niya na ganun ang gawin niya kasi nga Amerikano pala siya. Nakakatakot nga siya, attorney, na parang hindi natin maiiwasan na isipin na baka padala siya ng CIA, Tama, oo, yes, diba? Yung isa pa yun, na anggulo, di ba? Yes. Na bakit ganun, baka mamaya nga isa siya sa mga ganun, di ba? So titingnan din natin to, babantayan natin ang mga pinaggagawa nitong si Reza. Nako, kung may Russian doll, may American doll. American Dalmatian. Tama. Ganun yung... At saka hindi lang, buti nag-issue na yung yung national natin, yung organization ng mga journalists sa Pilipinas, 'di ba? Press Club. Oo, National Press Club. Naglabas na. 'Di ba? Naglabas na sila ng statement na hindi daw to violation ng press freedom. At yung isang sikat din na veteranang journalist, manunulat, si Nines Cacho Olivares, sinabi niya, kamag-anak? Oo, sabi niya, OA mo masyado, Reza. Hindi naman totoo yung pinagsasabi mo. So bukod pa kay Nines Cacho Olivares, si Bobby Tiglao nagsalita na rin. At meron pang isa na 40 years na siyang nasa journalism na sinabi rin niya hindi totoo. Ngayon, bakit nga ginagawa to ni Reza? At parang planado na kasi lahat ng awards niya sa pagiging sikat, ngayon lang taon na last year lang 2018 lang na na bigyan siya ng awards. Bakit ang dami-dami niyang biglang awards? Kasi parang binibuild up na siya para pag humirit siya, sabi niya inaresto siya, lahat ng tao buong mundo titingin sa kanya. Dramatista, 'di ba? Sobrang dramatista. Uy, parang meron niya
Ito may pala. nagbigay kay Natasha na naman. Ayan. Maraming salamat po sa nagbigay ng burger Oo. sa amin. Ay, Ayan po. oo. Thank you po kay Madam Corazon Abalos ng Thank Ben's you. Burgers. Oo, Ben's, ang sarap nito, Ben's Masarap Burger. talaga. Maraming salamat. Promise, Miss walang Abalos. etchos, Oo, diba? masarap. Salamat Hindi po. puro tinapay. O yung mga gusto pa Okay. magdala, pwede naman. Tumatanggap kami ng mga abuloy. Tax-free po yan. Grabe pala, na parang pinild up talaga nila na binaya. Ay, para Yes. silang kuman, gumastos talaga Yes, para oo. makilala siya talaga sa international media. Correct, Lumabas siya sa, oo. Cute. Diba? para maging katanggap-tanggap talaga yung mukha niya dun sa mga Oo. Time magazine. Kasi parating black and white sa... Oo, di ba? Uy, may nakita ko meme. Ewan ko kung napansin ng mga katambay natin. Ayun. May meme kasi na pinakita yung ini-interview siya a few years ago. Naka-side view siya. Oo. Tapos may nagsabi, bigyan nyo naman ng liha. Nakita mo yung meme na yun? Grabe, Oh, yung ganito niya. tinignan ko, pinanood ko yung video eh. Sabi ko, bakit, ano ba yung liha na yun? Yung pala, maraming ano siya, guhit-guhit sa leeg, di ba? Oo. Pero Kaya- ayun nga po, baka skin asthma po, madami din po Oo. kasi nagkakaproblema na skin Oo. asthma. Pero yung sa kanya parang kanyata, Oo. skin pasma. Hindi kaya ano yun, karma na? Skin karma. Oo. Dati medyo fresh pa naman siya, Oo, attorney. oo. Kasi dati pa nga may mga threat pa daw sa kanya na baka i-rape daw siya. Ay, Sinabi oo nga, naalala ko yun. Oo, mga ganon. Oh my gosh, gagahasain siya. Bigyan siya ng mga pang-grinder ng carrots. Grabe, ano yun, totoong meron threat talaga sa kanya o nag-i-illusion lang siya? Ewan ko. Paano mo, di ba ano Kasi nga sexy siya? yes nga daw. Oh, pero admitted she came out daw, di ba lesbian siya, no? So she came out. So, rapin siya. Sa bagay, pwede naman ma-rape. Kasi ibig sabihin, ang law on rape naman natin, kay lalaki, kay babae, pwede na yan. Pero sino kaya magka-attempt? Ikaw ba, kaya mo? Ay, hindi ko talaga kaya. Bakit? Kaya tignan ko lang talaga siya. Wala Hindi mo talaga. kaya? Hindi talaga. Talagang paurong talaga yun. Maliliit ba? Magiging clitoris talaga to. Ayaw ko ng ting siya. No. Kawawa naman ang petchay ko. Diba? Oo nga, no? Pinangangalagaan mo pa naman yung pet parati shop may mo. fertilizer yan. Nakakulambo yan. Fertilizer mo rin? Oo. Yung sa kanya kaya? Ayun sa kanya, pinabayaan. Pinabaya. Oo, parang bahala na. They will be done. Grabe. Uy, batiin naman natin yung ibang mga nakatutok sa atin. Okay, sina Rolando Rivera, Vilma Tarosa, Maricel Mariano, Ani Gatchalian, Agni palagi nakasubaybay Oo ito nga. sa atin. Grabe. Oo. Si G. May, Bigyan ng Christopher award yan. Tingzon, oo, marami. Maraming nakaano. Ayan. So ngayon, ang mga kaganapan ngayon sa ating mga batas, ay mag-break muna tayo, no? Kasi ano na, naka 30 minutes na tayo. So Yes. magbabalik po ang tambayan. Muli nating balikan tambayang sa DWIZ. Yes, nagbabalik muli ang tambayan. At ako po si Attorney Nick. Kasama po natin muli ang boklo ng dekada. Bakla ng row 1, bakla ng section 1, bakla ng regular class, bakla ng mataas na paaralan. Yan, Drew Alibar. Tama. Junior the third, Mildred. O kulang pa, MD, PhD. MDA, PhD, RIP. Oo, di ba? So, yun po. Ayun na, like lang ninyo ng i-like at share ito pong programang Tambayan dito sa DWIZ. Kanina po ay pinag-usapan natin tungkol kay Ressa, di ba? Ngayon naman ay balikan natin or puntahan na natin dahil Tax Wednesday Yes. ang tungkol po sa bagong batas na pinirmahan ng President Duterte. Ito po ay yung bagong Tax Amnesty Law. Okay? Actually, ang title nito ay Tax Amnesty Act of 2019. Last Valentine's Day lang ito. Pinirmahan. Pinirmahan. Pero liwanagin natin, para sa kaalaman ng lahat ng mga nakikinig sa atin, alam nyo, ang batas, hindi ka agad-agad yan na mai-implement. Yeah. Okay? Kasi gagawan pa yan ng tinatawag natin na IRR or Implementing Rules and Regulations. Sa case ng mga taxes, gagawan pa yan ng Revenue Regulations. Ang tawag doon, Revenue Regulations or RR. Revenue Regulations. Yan po ay gagawin ng BIR, Bureau of Internal Revenue, susulat nila yan, draft nila, tapos ibibigay nila yan sa Department of Finance. At pagka yan ay nagustuhan ng Secretary ng Department of Finance or Secretary of Finance, pipirmahan niya yan. Saka siya magiging Revenue Regulations. Kasi pag nakakita kayo ng Revenue Regulations, nakapirma yung Secretary of Finance. At ang naka-recommending approval ay yung BIR Commissioner. So,
Yan ay kailangan maglabas muna niyan at kailangan din na both itong batas na ito, Yes. itong Republic Act 11213, okay, ay ibigay ang kopya, magbigay ng kopya dun sa UP Law Center. Magbibigay yan ng kopya at ilalagay yan sa National Administrative Register or NAR within how many number of days. Kasi kailangan may kopya talaga. Yan ang tinatawag na dissemination and publication. Yep. Pagka hindi nagawa yan, ay hindi enforceable. Hindi ma-enforce. So, lahat ng batas sa Pilipinas, kinakailangan may kopya ang UP Law Center. Kailangan may naka-file na copy dyan sa UP Law Center, University of the Philippines Law Center. At pinapublish yan dapat sa National Administrative Register or NAR Yes. bago maging effective talaga. Otherwise, unenforceable. Sasabihin ko lang yung mga nagpapakalat dyan ng mga dilawan, fake news kayo kasi may lumalabas attorney na nung November pa lang daw 2018 ay mayroon na pumirma na daw ang ating pangulo at nilabas na daw. Nako, ang dami talagang fake news. Ingat-ingat po kayo. Huwag po kayo maniniwala. Lalo na papalapit ng election. Kaya dadami na naman ng mga fake news na yan. Mga paasa, pa-fall, maraming ganyan. Ano? Kaya hindi totoo yun. Kasi style nila yan na parang yung palabas nila, estratehiya nila na parang pinapalabas na may tinatago sa kanila na iniisahan sila ng presidente. Oo. Hindi naman totoo. Wala naman. Ayan na, lumabas na. At saka ako, bumbuhay ko, di ba, napaka-quiet ako. Alam niyo yan, ano? Pati si Attorney Trixie. Ngayon lang ako lumabas kasi yung bang nationalistic fervor mo, yung pagiging nationalista mo, di ba, na kailangan kung mali, ituwid, di ba? Ang dami ng kamalian nagsimula yan yung kinuwento ko nga, yung isang tatakbong senador, nabuisit ako kasi hindi naman siya tax practitioner kung ano namang pinagsasabi niya sa radyo. Kaya sabi ko, sige Trixie, papayag na ako, lalabas na ako sa radyo para i-correct ito mga pinagsasabi ng mga to. So, now, going to this tax amnesty law. Okay, meron ng version nito, may copy na, kaya lang, meron kasing veto. Pag sinabing veto kasi, ibig sabihin, hindi pumapayag ang ni-reject. Hindi pumapayag ang Pangulo natin dun sa mga line item veto. Yun, ibig sabihin, kinross out yung mismong provision na yon at hindi ito magiging batas. Ang kopya na nasa akin is yung buo. So, wala pa akong kopya nung talagang vinito niya. So, buo yung nasa akin. Maybe sa next week, pwede natin pag-usapan yung kung ano yung in-amend niya specifically. Kasi ang kopya ko is yung totoong kompletong batas, okay? Nasa'yo? Nasa akin, meron ako yon, yung virtud ng hindi na Encantadia ngayon. Naku, ikaw para palati. Palagi. Ikaw may hawak parating libro. Ikaw na si San Pedro. San Pedro. Marami ako gusto ilagay doon na pangalan. Ayun. Ito kasi nga tax amnesty nito. Tatlo, actually, nung binasa ko siya, tatlo ang binibigyan ng amnestia. Pag sinabi mo amnestia, ibig sabihin, may mga hindi ka nabayarang buwis sa mga nakalipas na taon. Okay na yan, magbayad ka lang ngayon, kalimutan na natin yung mga pagkakasala mo para bang forgive and forget. Binibigyan ng pagkakataon. Second chance. Second chance. Naniniwala ba kayo doon? Kumbaga hindi ka nagbayad ng taxes noong 2014, 2015, ganyan. Bibigyan ka ng chance ngayon, magbayad ka ngayon, kakalimutan na yung mga hindi mo binayaran dati. Yan ang ibig sabihin ng amnestia. Forgive and forget yan. Ang coverage kasi nitong batas na ito, from 2017, hindi 2018, hindi last year, kundi 2017 pabalik. So pag hindi ka nakapagbayad ng mga buwis mo, 2017, 2016, 2015 pabalik, pwede ka mag-apply ng amnesty, tax amnesty. Tapos, dyan sa tax amnesty na yan, may computations, okay? Pero ang nilalaman nitong batas na ito, tatlo. Yung una, amnestia sa estate taxes. Ang estate taxes, para sa mga nakikinig sa atin, kung ikaw ay may mga ari-arian o propiedad na naiwan nung ikaw ay natigok, okay, yan, merong papalit sa'yo, kasi tigok ka na nga, may papalit sa'yo na estate. At yung estate mo, ang magpapalakad, yung yung administrator ng property mo o kaya yung executor kung meron kang huling habilin, last will and testament. Okay, i-execute nila yan. Magbabayad ngayon itong administrator or kaya itong executor, kung babae executrix, kung babae naman yung administratrix. Magbabayad sila ng estate taxes. Ito ay national tax.
babayaran niya sa BIR. Marami naman, di naman ang lingid sa kaalaman ng karamihan, maraming hindi nakakapagbayad ng estate taxes. Kumbaga namamatay na yung kamag-anak nila, tapos ginagamit ng mga tagapagmana, yung properties nila, hindi nagbabayad ng taxes, di ba? Marami na ganun. Kaya tuloy na isipan ng Congress na magkaroon ng tax amnesty. So ang isang part nitong tax amnesty law ay para sa estate taxes. So magbabayad ka 6%. Na dalawang pagpipilian yung papakita mo yung statement of assets mo, yung total assets, okay? Tapos ikukumpara yan dun sa may table kasi na nakaprovide So ikukumpara ko ano yung mas malaki, yun ang babayaran mo. Tapos magiging exempt ka na dapat, yun ang nakalagay doon sa batas, although vinito daw ito ng presidente natin, exempt ka na from civil, criminal, and administrative liabilities. Kasi wala ka ng pananagutan. So lahat yan, zero na, wala na, okay. Attorney, maiba tayo. Sige. Ito bang si Maria Ressa, di ba meron siyang kaso sa tax, di ba? Yes, may chance ba siya mabigyan pa ng tax amnesty? Yes, pwede pa. Pwede siya mabigyan noon, ano? No, not necessarily. Kasi meron kasi... US citizen. Oo. Kasi meron kasing mga exceptions. Okay? Nakalagay kasi sa batas ang mga exceptions. Okay? Ang example ng exception niya is kapag kunyari meron ng final and executory na desisyon. Pagka ibig sabihin ng final and executory, ibig sabihin nag-decide na yung korte na magbabayad ka. So kapag ganun, ibig sabihin, sorry ka na lang kasi hindi ka na covered noon kasi may mga exceptions, Okay. Ang mga exceptions nakasulat yan dun sa batas, okay? Pero bago natin punta yung exceptions, sabihin muna natin kung ano yung coverage, di ba? Yung isa yung sa estate taxes. Ito ay kapag merong namatay at hindi may mga dapat bayaran dahil may mga propiedad siya o ari-arian na iniwanan para sa kanilang mga tagapagmana, may estate taxes yun. Okay. Sabi ng tax amnesty law natin, wala na daw babayaran doon. Ito na lang, ang babayaran mo, forgive and forget na, okay? Tapos, meron din all other taxes, except ang customs duties, tariff and customs duties. Kasi ang tariff and customs duties, hindi yan sakop ng tax code natin. Ang batas para sa tariff and customs code ay yung tinatawag nating TCC or Tariff and Customs Code na inamyandahan na rin. So yan ay may sariling batas yan, hindi yan covered. Ang covered lang yung mga iba-ibang taxes, kunyari withholding taxes, value-added taxes, capital gains tax, so iba-ibang klaseng taxes. At ang pangatlo ay yung delinquencies. Ibig sabihin, dati nagbayad ka pero kulang pa. Delinquente, kulang di ba? So dahil may kulang ka, may amnestia din doon. So tatlo yun. Ngayon, may mga exceptions, okay? Example ng exception doon sa estate tax. Kung yung kaso mo ay nasa jurisdiction na ng Commission on Good Government. Kapag nandoon, hindi na pwedeng mag-amnesty yan. Hindi pwede. Ang isa pa, kung yan ay unexplained wealth, yung mga tinatagong kayamanan, okay? Yung mga illegally acquired na wealth, okay? Lalo na yung mga anti-graft and corrupt practices sa law, di ba? Kapag pumasok doon, hindi rin pwede mag-amnestia. Ang isa pa, money laundering. Kung ikaw ay may violation ng money laundering law natin, okay, hindi rin yan sakop dyan. Di ba meron tayong isang nakulong na yung branch manager ng isang bangko? Naalala mo yun? Nagkonsabkan? Oo, yung sa... Pinakamalaki Sa Bangladesh ba yun? Bangladesh, di ba? Ninaka. Alam mo yung kaklasiko pa naman ng Vice President ng Salo, Vice President siya ng ano bang bangko yon? RCBC yata. RCBC tapos lumitaw siya sa Senado nung naghihiring pero magaling siya sumagot. Yung isa kaibigan ko sa Supreme Court, si Win. Win ang pangalan niya. Natatawa ako sa kanya kasi talagang alam mo kasi kami sa Supreme Court mga tahimik kami. Hindi kami hindi kami pa-virgin. Oo, pa-virgin. Kaya nung ginigisa na siya ng mga senators, talaga napapayuko na lang siya, humingiti na lang hanggang sa pinalitan siya nitong si Attorney Fernandez, okay, na bar top notcher pumalit. Magaling sumagot yon. At saka ekonomista rin yan. Alam ko economics ang kayang undergrad. Hindi katulad ni Pilo, iba yon, magkaiba. Wala naman. Walang sinabi, walang binesa. Wala. Ang galing-galing nito si Attorney Fernandez. Kulang sa heels Correct. pie. Tama.
Tapos, ayun, nag-resign na yung kaibigan ko, nag-resign na sa RCBC. Tapos ngayon nga, 'di ba, nakulong na tong yung branch manager na 'yon. So, kung kayo ay may kaso na money laundering, hindi rin yan sakop ng amnesty. Tapos ang isa pa, tax evasion, hindi kasama. So ito si Reza, kung sakali, hindi rin siya sakop nito. Hindi siya pwedeng mag-amnestiya. Ay, wala talaga. Walang effect sa kanya. Pero yan, pinagbabayad nga. Pwede pa rin siya magbayad. Yes, kasi kapag nagdesisyon ng tax court natin, hindi lang kulong yan, hindi lang kulong, may multa pa, plus bayaran mo kung ano yung hindi mo binayaran. Ay? So kung meron siyang kung sakaling mapatunayan nga na meron siyang evasion ng taxes, hindi siya nagbayad, kung magkano yun, bayaran niya. Bukod doon may kulong. Bukod doon may multa pa. Ay? Yung multa kasi is yung mga delinquency, surcharges, penalties. Tapos mamamalimos ka pa. Oo, di ba humihingi sila ngayon, natulungan daw sila. Para bang, anong ginagawa ng Omidyar at saka ng Soros at saka yung mga foreign tagabigay sa kanila, tagabaya, di ba? So yun yung, in other words, itong batas na ito, tatlo ang kino-cover niya na amnesty. Ang isa, estate taxes. Yung pangalawa, all other kinds of taxes. At yung pangatlo ay yung delinquency taxes. Kaya lang, eto nga, vinito ni Pangulong Presidente yung ilang provision dito, like bank dalawa secrecy. yan bank secrecy, tama yan. Sabi niya, dapat i-lift, ibig sabihin ng lift, i-alisin ang bank secrecy. Kasi sa ngayon, meron tayong bank secrecy law. Ibig sabihin, hindi pwedeng ungkatin ang mga deposito mo sa bangko, okay, nang walang permiso mo. Okay? Kaya lang, dito sa batas nung binasa kong ito, walang sinasabi tungkol sa bank secrecy. Sabi ni Pangulong Duterte, dapat i-lift ang bank secrecy. Ibig sabihin, dapat iungkat na, ibulatlat na lahat ng deposito mo sa bangko. Bakit hindi ito isinama ng mga nasa Congress? Trillanes. Ayun na, pagkakataon muna. Gusto na nga ni Pangulong Duterte na hindi na kailangan ng waiver. Correct, Kaya lang ito nakakapagtaka. Tignan nyo na, ang gumagawa ng batas natin ang Kongreso. Pero ayaw nilang bulatlatin. Ayaw nilang i-lift ang bank secrecy law. Bakit? Yun na lang ang tanong, di ba? Magkakaalam na this. Di ba? Malalaman kasi doon, hindi lang yung laman ng pera, yung mga nakorap, pero kung sino mga pinapadala na number 1, number 2, number 3. Correct, di ba? So, yun ang pinatatanggal niya. Tapos ang isa pang sinasabi niya, dapat daw magkaroon ng information exchange. Kasi, alam niyo nakalagay kasi dito sa batas na ito, kapag ikaw ay nag-submit ng tax amnesty form, okay, lahat ng idedeklara mo doon, true, correct, at hindi na pwedeng ungkatin pa. Ibig sabihin, kung magsulat ka lang doon kahit na final na yun na yun, wala nang uusisain sa'yo. Dali lang magsulat na. Di ba, dali, ilagay mo lang ang amount ng mo, is ganito lang, tapos ito lang. Tapos hindi na pwede ungkatin. Yun ang tinanggal ni President Duterte. Sinasabi niya kasi, bakit ganon? Hindi pwedeng maging ganon na, otherwise, ang mangyayari, kung ano na lang ilalagay mong amount, at magiging final yun. Hindi na pwedeng bulat-latin yun kung totoo ba yung mga numbers na yun, di ba? Yun ang tinanggal niya. So, nag-retain lang siya ayon sa mga newspaper accounts, ni-retain lang niya yung estate tax amnesty at saka yung amnesty on delinquency taxes. Pero pagdating sa all other taxes, vinito niya yun. Yun ang nakalagay, Tapos, so, ipinapalift niya yung bank secrecy law at saka sinasabi nga niya na dapat magkaroon ng exchange, information exchange, para nga naman malinaw, di ba? Otherwise, future, yung mga tao, talaga mag-e-evade na lang na mag-e-evade, di ba? Ngayon humirit syempre ang Senate. Sabi ba naman ang bine-blame ni Senator Tito Soto, kanina nabasa ko lang, na ang bine-blame daw, yung daw isang office sa executive branch under ni President Duterte na hindi daw sila inabisuhan. Dapat daw sinabihan sila na dapat daw i-lift yung secrecy on bank deposits. Di ba pinapasa na naman nila? Pasahan na lang ng pasahan, di ba? Sabi ng teacher, pass your paper. Ganon. Sa totoo lang, nung nasa Senate ako, nung nag-hearing kami tungkol dito, kasi diniscuss ito sa train 1 pinag-usapan ito, kaya lang sinuspend muna kasi kulang yung oras para i-discuss ito. Kaya nga 2018, saka lang nila diniscuss at matagal na discussion. Pero nung nagdi-discuss kami noong 2017, hindi ko nakita ang anino ni Senator Soto doon. So wala siya doon. Umeksena lang siya doon sa mismong naman pala niya alam Absent. Absent siya doon. Wala siya doon sa hearing. Nasa Itbulaga.
na lumipat Jack and na Boy. saan, di ba? Iba na yung Ay, iba location na nila, ang di ba? location nila. Sa may Kaintaba, Marikina. Hindi ko Lumipat alam. na sila, wala na sa Broadway, di ba? Oh. So yun, so ito si Senator Soto, sabi niya, dapat daw in-inform sila ng executive branch na dapat daw i-lift. Hello, kasi nung time ng 2017 pa lang, naghihiring doon, nakikinig ako, pinag-usapan na yung bank secrecy na yan. So, ibig sabihin, aware na ang mga senator. So, huwag kayong sasabihin, syempre, alam mo kung bakit ganyan ang ginagawa. Tapos sabi pa niya, pag nagkaroon na doon ng election, pag nag-resume na doon yung session, ulit, sa kanila itatakal ito. Eh, bakit nila hindi itakal ngayon at bakit later pa? Kasi, election. Tama. Na parang sayang ang oras. Tsaka ito pa ang problema sa mga senador na yan. Yung mga papel na yan, hindi binabasa, hindi nagbabasa. Di ba, Bam Aquino? Yun. Kaya yung intention ni Pangulong Duterte is tama yun. Kasi nga, bakit nga naman walang provision on secrecy of bank deposits? Sana nililift yun. Bakit hindi nililift ng mga kongresista? Natatakot siguro sila na kulang yung panahon eh. Gusto nila tanggalin muna siguro yung mga pera nila na nakatago sa bangko. Ayaw nila makita yon, kaya nila nilagay yun. Eh, sabi ni President Duterte, dapat lagyan. Kaya nga niya vinito. At ang pwede lang sa ngayon ay yung tax amnesty sa estate taxes at saka sa delinquency taxes. Pero tingnan mo yan, attorney, kapag natalo yung mga kongresista na yan sa mga tatakbuhan nila ngayon, biglang kanyan, yung mga nanalo na kalaban nila, biglang papayag sila na, sige, kung na yung bank secrecy na yan. Oo. At may oras pa sila ngayon, di ba? Siyempre ngayon, withdraw na yan. Kasi strategy kasi, alam nyo, kasi corporate practitioner din ako, di ba? Corporate tax practitioner. So, ang ginagawa kasi, i-breakdown mo yung yung deposits mo. Saka, kasi may maximum amount eh. Huwag ka lalampas ng ganito kundi money laundering. So, kailangan less than that, di ba? So, hati-hati, lalagyan nila kung kani-kanino mga pangalan. Tapos, yung mga taong yun, papa-execute nila ng mga affidavit yan, na ito ay hindi sa'yo at sa akin ito. Kung maghahawakan lang yun. Alam mo, dapat anito eh. Kung pwede lang maibulat-lat lahat ng notaryo publiko sa Pilipinas, na nagnotaryo ng yung mga tinatawag na waivers, ay marami mabubunyag. Madami talagang mabubunyag. Kaya pala now I know, kaya pala madaming mga babaero at lalakerong mga kongresista. Correct. No? Kasi para, ayan, pag may nabuntis sila isang pamilya dito, dito ko ipapadala. Ganun yun. Ganun ang style nila. Alam na. Tapos, correct. So, ito pala yung pangalan ng Presidential Legislative Liaison Office, PLLO. Yun ang sinisisi ng mga senators na hindi daw nagsabi sa kanila na maaga kung ano daw talaga daw ang gusto nitong si President Duterte. Kahit naman hindi sabihin sa kanila, obligasyon nila gumawa ng batas, obligasyon nilang isulat kung ano yung dapat, di ba? Hindi yung aasa kung hindi sasabihin ng executive. Kaya sila nagmamalinis ngayon kasi nga eleksyon, di ba? Sasabihin nila, ay wala kami kinalaman dyan, ipapasa ngayon nila kay President Duterte. Sabi ng President Duterte, no, gumawa kayo ng bill, trabaho niyan, mag-execute lang naman sila eh. Pero buhay na buhay kayo kapag yung mga budget ng kwan, di ba? Mga pork barrel, mga ganyan, di ba? Wow, buhay na buhay. Tapos sabi pa nitong si Senator Soto, if we want to keep on wasting time, sabi niya, not to mention money on vetoed bills, then let us just sit and relax. In other words, upo na lang daw sila, sabihin, anong gusto nyo sabihin kay President Duterte, tapos bibigay sa kanila. Ganun ba yon? Hindi sila kikilos. May staff sila, may mga legal staff sila na parang gumawa niyan. So, dapat ayusin nila, di ba? So, yun. Yung natin, tax amnesty law sa ngayon. Yep. Okay. Ano yung chismis mo ngayon na meron ka bang bago? Yung kanina yung pinapanood mo. Ano ba? Ay, yan. kanino? Ay, congratulations kay Baby Cos, kay Mark Lopez. Ayan po, nagkaroon po sila ng live debate po sa Starbucks nitong isang kalaban, isang troll yata, troll sa kanya. At isigit ako, yung sinasabing troll, humirit, ako kung napag-usapan niya, pero humihirit na naman itong si Campo ni Reza, na o siya mismo yata, sinasabi niya, may marching orders daw ang mga trolls na magsalita ng ganito. Ako nagsasalita ako laban sa kanya. Nasaan yung sinasabi niyang marching order? Ibig sabihin may nag-utos sa akin. Yun nga. Kaya itong babaeng to talaga, babae whatever, itong entity na ito, entity ang tawag ko sa kanya, human entity. Okay. Spirit, walang kwan. Umihirit siya, walang march. Sige, going back. Ayan, ano sabi ni nung baby mo? Ayan, nagkwan nga sila, nagharap sila kanina. Talagang tapang talaga ni Kwan. Nitong si Mark Lopez. Pero matapang din tong si Diego Ragragio. Akala ko yung Diego sa GMA. Yun ang karamihan.
Medyo na. oo. Tapos nagharap sila. Ang yabang-yabang nito na para yung mga post-post niya kay Mark Lopez. Ganyan. Tapos na nagharap sila. Aba. Tameme. Alam mo, para siyang Mongi. Monggi. Sabi na Pinoy. Oo. Parang Pinoy din na para tatawa. Tapos gumaganyan siya. Para siya. Oo. Kulang na. Tapos umiikot ang mata na malaleni. Ala. Hindi makasagot. Oo. Talaga, palakpak talaga, girl. Tapos pinagbintangan pa nitong Diego si Mark Lopez na isa daw siyang ang tag dito na isang bayaran tapos meron daw siyang handler. Ayun, wow. Congratulations. So, di ba? May handler daw siya. Nagulat ako nung binanggit mo yan kanina kasi ang may handler lang yung mga talents. Yes. O kaya mga artista. Ako may handler ako dati, di ba? Kaya nagtaka ako, may handler. Wow, go-go dancer, may handler. Pero umamin siya na meron silang dito na natauhan siya ni ganito, ni Mark, ganyan. Tapos meron din siyang dito na nung tinanong siya na kung bayaran ka ba, ganyan. Tinanong niya tinanong ni Mark Diego. Na parang nag-isip pa siya kung aaminin siya. Oo, nag-isip. Tapos nag-walk out. Ayun, Hindi niya kinaya. Hindi niya kinaya eh. Nagulat nga ako. Sabi, tapos na? Tapos yun na yun. Pack up na, girl. Pack up na? Tsaka lawyer pa to. Hindi ako nagulat nung sinabi mo lawyer. Sabi, lawyer yun? Bakit ganun siya magsalita? Kabatch ni Lenny. Akala ko lang sino lang konyotic. Alam mo yung mga konyo kasi yung mga English di ba? Pero walang laman. Pero walang laman. Ay, ganyan mga konyo. Ano kung nung nagturo ko doon sa isang eskwela ng mga konyo, palagi ko sinasabi sa kanila, kayo kayo papasasabar kapag kayo puro konyo. Ito totoo nga naman. Alam mo, 40% lang or 50 lang ang pumasa sa kanila. Di tama pa rin ako. Kasi lahat ng mga sentences nila, I am sorry. I'm sorry. May braces. May braces. Tapos, I'm sorry. Jaw. Lahat may jaw. Tayo na mag-pitch sa kayo kung gusto ng jaw. Ayun. Naku, maubos na naman ang oras natin, Kasi 1 o'clock na. Kulang ang oras. Sayang din natin nabati mga nakikinig sa atin. Pero abangan niyo po kami muli. Alam niyo po, sumayin niyo na naman po ang isang edisyon nitong Tambayan nationwide. At kami po ay magbabalik muli. At, bukas pupunta tayo ng Dagupan! Yes, oo. Yan, alis kami. At bukas abangan niyo ulit sa umaga yung karambola. At saka sa 12 o'clock po yung Tambayan. Ako po sa Attorney Nick, kasama ang bakla ng dekada. Bakla pa rin ng Rowan Road. Rowan lang talaga, Section 1. Ayan. Drew Olivar, Mildred, PhD, MD, RIT. Salamat po. Tambayan sa DWIZ.